So yun mga kapatid, pag-usapan natin ngayon yung chart. Okay? So nag-short ako kagabi. Pero hindi ko na-post to dun sa reels natin kasi nga medyo inaantok na ako. Angat lang natin to. So far, profit na tayo dito ng 29%. I think 29% na. Punta tayo sa future, pakita ko lang. Pag-usapan lang natin to. Okay. So, 27%, 400 pesos lang. Barya-barya lang naman tayo mga kapatid. Hindi naman tayo hindi tayo nag-trade ng sobrang lupit. 'Di ba? So far, ang tinitingnan ko dito, sana ma-break yung area na to. No, yun sa ilalim. Kasi bakit? Ang tinitingnan kasi natin diyan mga idol, no? Yung 106, yan. Ngayon, itong 106 na to, baba ko lang to. No? Kapag ang nangyari dyan sa trade ko, no, bumaba ulit dito sa 108. Hindi kasi ako nakapag-TP kagabi, no, kasi tulog ako. No, akala ko, ang TP ko nandito sa 106. No, nung bumagsak yan, ang ganda sana ng profit ko, nasa 108,600. Nasa 100 plus % na to kagabi. No, sayang na sayang, 2,500 sana pang Starbucks, no. Kaya lang wala. Hindi ko siya TP. So ngayon, kung titingnan natin, nasa 27. KGX, bakit hindi ka nag-TP ng 20% ngayon? Kala ko ba 20% nag-TP ka na? So ang ginagawa ko kasi ngayon, tinitingnan ko kung kaya ba makakuha tayo ng malaking percent. So sayang kagabi, 100%. So pero hindi naman ako matatalo dyan kasi nga, nag-cut loss ako doon mismo sa break-even entry ko. Okay? So ngayon, ito yung iniintay natin na breakout. Once ito ma-break, itong 106 na to mga kapatid. So ngayon, ito muna. Kapag yan umabot dyan, or dito, TTP ako dyan. Kung aabot pa kung aabutin ko pa yan, TTP ako dyan. And then maghihintay ako dito sa area na to. Na kapag na-confirm to, 106, no? Pag nag-106 yan, 106, mag-short ulit ako dito. No, yung long position ko is ililimit ko muna. So for me, pagdating yan diyan, mag-short ako dito sa area na to. And syempre magka-cut loss ako diyan. Okay? So yan ang gagawin ko hanggang 103. I think 103. Yeah. 104.5. Yang area na yan. So, 104.5. Yan ang gagawin ko dyan, mga kapatid. Okay? So, ito, ibababa ko lang to dito sa 107. Okay? So, yan. Yan yung magiging entry ko dito. Kasi kung titignan nyo, sa 1-day time frame, gumuhit na tayo dyan. Yan, o. Yan yung ating tinitingnan na entry. Na kung saan, once mabasag, no? Itong 100, itong 99, itong 101 or 99, ito, dito na to, kung nandito yung candle at mabasag yung 109 ay 99 na yan, no, for me, baka biglang bumaba yan dito hanggang 96 or 97, and kapag na-break at 96 and 97, ayun na, I think ito na yung bear market na tinatawag natin. Pero para sa akin, itong area na to, sabi ko nga, tutuloy na. O, sabihin na natin bear market na, no? Itong area na yan, si 126 all time. No? Yan. Yung all time na yan. Oops. No? For me, na yung pinaka-top. Para lang sa akin pero kay Michael Saylor, para sa kanya, aabot ng 150k si Bitcoin ngayong taon. Okay? So, syempre, mas magaling si Michael Saylor sa atin, di ba? Ako naman ano lang ako. Wala naman na kasi akong investment, di ba? Gusto ko mag-bear market, mga idol. No, kaya iniintay natin yan. Once ma-break to, 96 or 97, I think, baka mag-drop yan. Okay? So, ang hinihintay natin hanggang drop, siguro 74. Pinaka-drop siguro niyan, 60, 49. Sabi nila 30. Di ba? Pero ako, hindi ako basta DCA ako pagdating ng 60%. Pag na 60% na yan, okay na yan. Pwede na mag-DCA for me. So, ayan lang yung aking nakikita ngayon dito. No? Sa BTC, mga kapatid. Balik natin sa 4 hours time frame. Yan. Yan yung aking gagawin.
Kaya do your own research, take your own risk. Akin lang yan. So, alam nyo na, no? Hindi to financial advice, mga kapatid. And syempre, kung titignan naman natin, mga idol, itong nakikita natin ngayon, ha? So, napakadaming scam na, no, na lumalabas ngayon, na meme. Okay? Daming scam. No? Simula nang lumabas si Sachi, ang madami nang lumabas. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi yung iba scam. Ito katulad nito ni si Bunny, no? Bunny ba yan? Ito nga, nagsalita pa ako dito. Bunny, next dito si Hadhad. Kasi ang basa ko dyan, Bunny kanina eh. 'Di ba? Tapos ito si Kumi. No, tinanong ako ano yung status ni Kumi. Sabi ko ito, store na siya. Daming yogurt dyan. Yun yung sinabi ko sa kanila. Pero ingat lang mga kapatid kasi hindi nyo alam kung ano yung gaano kahirap yung pera no na ipunin. Tapos sabay ang mangyayari sa inyo, mapopomo kayo doon sa mga scammer. No, mapopomo kayo doon sa mga alam nyo na, 'di ba? Meron nga ako ditong isa eh. Sino ba 'yun? Meron na ako ditong isang sinagot. Check ko lang ha. Binura niya. Binura niya eh. Meron akong isa dyan na sinagot yung babae. Pero ang ginawa niya kasi, nagpo-promote siya ng mga mababang market cap, pinapatalpak niya kayo. Sabi ko, wag dito sa page kasi wala no. Ako naman kasi hindi ako tumatalpak sa meme coin, sa mga meme coin, hindi ako tumatalpak diyan. Oo, makikita natin may paldo diyan pero negative, hindi niyo ako mapapatalpak diyan. Ingat lang kayo diyan mga kapatid no. Ingat na ingat. No, Sachi, nakikita niyo naman, nag-hold siya sa 2.1 to 2.7 market cap ngayon. So, nauubos yung pera ng mga trader dahil sa mga scam. No, sa mga scam na lumalabas ngayon na meme. No, tapos sabay sa mga influencers na promote noon para lang alam niyo na, no? Alam na natin 'yon, exit liquidity, 'di ba? Tapos doon sa mga syempre gustong kumita, ang dami, napakadami, no? Papasok sila sa isang page. Kunyari kung sino yung mga sikat na influencer, papasok sila doon, sabihin nila, maglalagay sila doon ng mga meme coin token tapos yung followers ng influencer na yon sumusunod. Tapos ayun na, wala na. Exit liquidity na. Di ba? Yun ang mahirap mga kapatid. Okay? So yun lang yung plano ko kay BTC. Napaka-basic lang. No? Yun lang yung plano ko dyan. So titignan ko kung papasok o hindi. Check nga tayo ng liquidation heat map. Liquidation. CoinGlass. Tagal. $167 liquidation. Mababa volume. Mababa ang volume. Sa 48 hours. Sa 48 hours ay mababa pa din. Sa 3 hours, sa 3 days, nasa taas. So 111, 900 or 112, 200 million ang mali-liquidate. No, so tingnan natin yan, wala dito or pwedeng pumunta dito. Pero sa 12 hours time frame, ay sa 12 hours naman, ang dami. Pwedeng kunin to. Or pwede din kunin to. Pag kinuha to, diretso to hanggang dito. 108. Tapos biglang ko, maglalaro lang talaga siya. Okay. So, yun lang kay Jex at saludo sa inyong lahat.